Timo ninyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Sir, para sa akin, yung ano ko doon, sir, is yung nagdi-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver sa Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa affidavit, si Joey De Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Doon sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV. o taga-TV. Meron na sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko na banggitin, sir. Sa tamang panahon ko na banggitin. Kalimitan, saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or what? Or yung mismo sa media company. Minsan meron kaming inahatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan inahatid namin sa drop-off ng station nila po. Station na Station ng media. Media station. Media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At o gaano kalaki yung paper bag na nakita nyo? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguan yan, sir. Linggo. Yes Lingguhang paper bag po po. Yes ito. po. Ito ba yung tingin nyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi with dalawang mata namin nakikita namin, sir, kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Pali, ano ko na, sisiwalat ko na lang po, andyan na sa investigasyon kung ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong... Totoo rin. Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang kredibilidad nyo? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa Flood control. flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin tatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansa Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mainstream media, pero po ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila, yung abutan? As a security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon
1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Himigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farmers? Masasabi at masasabi talaga mo kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat po PBBM ng paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? actually hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga sobra binadgetan. Binadgetan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse na. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit. Umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Para pong call Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Lumilip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila So doon. ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. Tatlo. Yes po. Para maging particular, anong floor po? Fourth floor, fifth Second, floor, second third. floor, third, Yun second. yung occupied nila, sir. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Oh. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman akong nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din na trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung na yun. So, bali nag-deal kami noon, convoy, full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsahan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil isasakay namin sa eroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa eroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa eroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Naagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia?
Dun sa George George Garcia. Garcia, Dominic. ma'am. Ah. Si Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi, ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi nag-ano doon eh. Ang doon, yung kasi kaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan Sasakyan lang, mo kayo nakadikit lang po. Oh. Nasaan kayo lugar? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kami. saan po ito? Sa may Maidas po. Maidas. Ano to? Bago mag-election o after election? Ano to, sir? Hindi ko na maanohan kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Year to. Di na po tanda. Okay, Marlon. Balikan ko lang sa eroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng eroplano na yon na pinagkargahan nyo ng malaki? Ang kasi yung aeroplano, sir, ay ang pagkaalam namin, sir, kay boss ko yun eh. Kung ano yun, yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero to. Sino pasahero? Hindi po na namin alam yun. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway? Paway delivery? Sa kabila po. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung ano, no? Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? Yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino, basta ang sinasabi lang namin ay katotohanan na lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio. Hawak na lang po. Salamat po. Ako yung isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng pira doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po? Aguado rin, meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa Gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Oo. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po. Ang pan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Tiksay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa po. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay.
Yang 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta Passenger kung side 10 sa po. likod po. Sa likod. Opo, May kasi bakante po siya, ma'am, sa may likod. bakante sa likod, maluwag po yun. Kasi nakatupi? Tama ba? Pinufold yun. Pinufold Bali, yung ano upuan, siya, ano? kargahan, bali yung, ano no, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia. Wala nang upuan sa likod. So, custom. kasya kahit ng mga tinsing malita, isa, tinanggal na po. Tapos may upuan ng sa harap. May dalawa, tsaka bali apat lang po makakasya na tao. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila. Nasa kabila. Po doon. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na Sa kabila. sa kabila po, Mhm. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? sa akin lang sa within Manila. Dito po. Ang una, pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay po. Noong September 2022, start kami na deliver yung kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito ng banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yung imbakan Yung sa loob po. na po yun, ano? Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niya po sa picture po yung imbakan po ng ano. Kanino po ng mga bahay malita. yun? Kay dating speaker po. Dating speaker. Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Pwede niyo po pakikwento. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Estela, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang bisis na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pira doon sa bahay ni Ma'am Estela. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya. Nandun. Nung dineliver niya yun, sino pa apron? Si Kong Sandy o ang apron na si Stella Kim? Si ano na po, si Kong Saldi po. Kong Saldi. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po yun. Dalawang bisis ako mag-deliver. Kasama ko Ilando Sopat, yung dalawang sasakyan po yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po.
Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang mo sa pagdi-deliver ng pera. Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, Pakilakas ng po sa Philippine Naval Marines, retired. Yung experience ko rin po, yung kasi ang tasking ko ay security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa, kung magdi-deliver sa ports, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahayo o yung nakilala niyo na diniliberan na binakapan? Ang last na ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung nakapag security sa mga ICC prosecutors? Sir? Ano ho yung napansin niyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity niyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team AC. May isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel. Nandun po din sila naka-stay. Yan po sa Makati, Sida Hotel. Marami itong hotel po na naka-stay po sila dyan. Minsan ba nakita niyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss niyo, si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po. Opo, ICC. Hindi po namin nakikita na ipag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor nyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong Yes yung po. mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng male-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na di-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Kasi yung namin na dinala na namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. So, iba-iba po. Basta hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging partisipasyon niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang team po, grupo po. Doon yun po yung may involved po doon. Dito po sa amin, baka sino yung member? Ako, ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi ninyo? Ang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko,
na lahat naman ng kabuuan ng pira na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat nandoon namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay base lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Salde sa ni Master Gotisa nung lumabas sila, pinapatutuhanan lang din po namin yon. Natotoo lahat yung sinasabi nila. At yung kay Sir Ping Lacson naman, wag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin yung camera. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Never. Hindi po, ma'am. Hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin Opo. kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahad ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi. Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi din po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, tuldukan na nga itong korupsyon na to, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuon ng pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin ring isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong kredibilidad. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming naglalahad ng katotohanan at pawang katotohanan lamang ang sinasabi, walain niyo yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo napatik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay ba kami sa serbisyo, may mga programa ba silang binigay sa amin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami. Kung sino yung boss namin, magpaka-loyal kami sa boss namin kasi diyan nabubuhay yung pamilya namin, sir. Sana, intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon. Na sana sa programa mapunta yung budget, napunta sa bulsa nila. Sir, baka po pwedeng kunin itong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos sagot. Okay na po yan. Sige, nandito po. Ako po si Benny S. Voluntate. Masasabi ko lang po, dun tungkol dun sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong pagsakan si boss dun sa Baliver D6 sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos noon, dinadala namin sa Horizon, sa bahay niya po. So, maraming business po na nangyayari po. So, parang routine na namin ng paghahakot, pag-security, pag-deliver.
Yung pong sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung makasagot po na yung EA niya po. Pwede po ba nating masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, yung mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, cold cash na rin po ka. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita. Ang iba, nakakarton. Tapos, pagdating doon, pinababa namin. At binibilang yung EA niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag dineliver, nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung deliver po, sa kanila na po. Sa kanila sa na kanila. lagyan. So, pag mag-deliver naman kami sa iba, si boss, nagpapabili sa amin ng malita dito sa Green Hills, sa Divisoria. Nagpapabili. Yun po. Pero saan po nang galing na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po ay isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo ito? Depende naman po kasi sa nagbumibili po doon. Sa minsan sila ni Paul may contact na. Pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo, contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Saldico? Doon sa Valle Verde, karamihan po yung mga security niya lang po nagde-deliver. So, sa amin naman, ang ginagawa namin, nakabang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Valle Verde. Doon naman na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang. Para malinaw, no? Security ng contractors o security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil doon sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig po namin. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor man po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan na may nakakita, dalawa sila. So, hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin masabi na opo. Sa mga kasama nyo po, Opo. may kwento po kayo tungkol doon sa testimonya doon sa Bureau of Corrections, sir? Doon sa kabila kasi yung involved po dyan. Doon nga sa kabila. So, hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin actual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila de Lima, pwede nyo ba ikwento kung kailan nyo siya unang nakita at ano hong mga Nakatransaction. pangyayari rin na napansin nyo doon sa pakikipagpulong ni Congresswoman Laila? Kung Laila de Lima po, nakita po namin sa Team EAC po sa townhouse. Nakita po, ako nasaksi po 2 beses ko nakita. Pagpulong sa kay Kong Saldi, sa kay dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta? Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit? 2 beses ko siyang nakita po. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuha ang picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Personal knowledge, hindi Personal naman po. nagde-deny. Yung service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila de Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico
na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi ko pinaka-escort. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with her. Siya mismo pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila, sir. I am Chris Dado, sir. Doon sa test